Paalala po muli mga kapuso, pinapapalitan na ng Land Transportation Office ang mga plaka ng lahat ng sasakyan ngayong taon. Libre po ito para sa mga ngayon pala magpaparehistro ng sasakyan at may bayad naman doon po sa mga magpaparenew. Balita natin ni Joseph Moro. Simula ngayong Abril, magsisimula na ang Land Transportation Office o LTO na palitan ang mga plaka ng lahat ng sasakyan, pribado man o publiko. At ang ipapalit, mas simple pero mas maraming security features daw. Kamukha daw ito ng mga plaka sa Europa. Black ang font ng plate number at puti ang background na mas kita raw. At yellow para sa mga pampublikong sasakyan. Unang-una sabi ng LTO, mahirap na raw magpapalit-palit ng plaka dahil sa tornilyong ito. Itong Pebrero, nadiskubreng ng hiram lamang ng plaka ang GB Florida bus na bumagsak sa Bondoc Mountain Province. 15 pasahero nito ang namatay. Pag hinigpitan mo, may breaking point yan. Pag mahigpit na siya, matatanggal itong pinakaulo niya, so mawawala na siyang kakapitan. In effect, pag nakakabit na sa bumper mo yan, wala na ito. So wala nang pangahawakan yung bolt kung luluwagan mo pa siya, para nakapako na siya. May iwasan na rin daw ang mga kolorum na bus dahil nakasaad na sa plaka ang rutang dapat sineserbisyohan nito. Nakalagay na rin kung saang probinsya nakarehistro ang sasakyan. Hindi rin basta pwedeng kopyahin ang plaka dahil ang letra raw nito ay may imprint ng LTO logo. Ang mga protocol plates tulad ng mga ito para sa mga mambabatas nakasaad na ang termino ng gumagamit nito. If the term of the public official expires, obvious ka agad yun, hindi niya na magagamit. Because not only does it contain 16 Congress, includes the term. So pag may nakita kami 2017 hawak pa to, legal na yun? Definitely. Pero bukod sa plaka, may sticker plate na rin na ikakabit sa windshield ng inyong sasakyan. Tulad nito na mahirap din daw kutkutin. Kaya kahit mabaklas ang inyong plaka, ay mabubuking naman sa pamamagitan ng sticker na ito. Magkano naman at kailan ito makukuha sa LTO? Libre ito sa mga bagong magre-rehistro. Pero sa mga may plaka na, 450 pesos ang halaga ng plaka para sa mga motor vehicles tulad ng mga kotse at 120 pesos naman para sa mga motorsiklo. Abril magsisimulang makuha ang mga plaka ng mga bagong rehistro at Hunyo naman sa mga may plaka na. Sabi ni DOTC Secretary June Abaya, hindi naman daw nila inaasahan ang pagdagsa ng mga kukuha ng bagong plaka. Hindi naman daw kasi kailangan magsabay-sabay ang mga kukuha ng plaka. Yung mga may sasakyang bago at wala pang 3 taon ay pwedeng huwag muna magpalit ng plaka hanggang mag-renewal. For vehicles na 3 years or younger, di ba, you'll still enjoy yung remaining number of years mo. You don't until you get your 3rd year. Paano naman yung mga buwan na naghihintay pero wala pa rin mga plaka sa ngayon? Sabi ng DOTC sa Abril daw ay masusolusyonan na nila ang backlog. Kung nag-register ka ng February 17, bagong plaka ka na. If you registered prior, then you still get the old plates. Pero tingin ko mahabol na yun eh. April, ma-address namin lahat. So April, yung mga nagkakaproblema, they should have their plates? Should be. Ipinakita namin ang bagong disenyo ng plaka sa mga motorista. Halos lahat sa kanila, pabor naman sa pagpapalit plaka. Pero may nabibigatan sa 450 pesos na dagdag gastos. Okay lang, maganda naman yung implement niya para hindi iwas sa carnap. Okay na po, para sigurado na safe yung motor mo. Yung mga operator naman ang ano dyan. Driver ako. Hindi naman yun yung problema. Ikaw, operator. Ano sa mga Pang-public yun. ay pang-public? Di, okay lang po. Dahil? Ay kung ano po yung patakaran ng di sundin na lang din. Medyo mabigat talaga kasi magbabayad ka pa ng restro. Kung magkano ang restro. Joseph Morong, GMA News.